Alam nyo ba kung paano magsimula ng backyard kitchen garden? Hello mga ka-agri, narito po yung 6 na tips. Coming up. Number 1, pumili ng tamang lokasyon. Ang kailangan po natin i-consider sa pagpili ng area kung saan tayo magtatanim, yung nasa open space, yung tinatamaan po ng sikat ng araw. Karamihan po kasi sa mga halaman, nagre-require at least 6 na oras na sunlight para tumubo at lumaki sila ng maganda. Maliban po sa sunlight, kailangan din natin i-check yung area kung medyo mababa. Kasi kung mababa yan at inabutan tayo ng tag-ulan, maiipon po yung tubig doon, mabababad yung ating tanim at magkakaroon ng problema. Magsisimula yan sa root rot, yung pagkabulok ng mga ugat hanggang sa masira at mamatay yung ating mga tanim. Kung mababa po talaga yung inyong area at wala na kayong mapili na pwedeng pagtaniman, ang pwede natin gawin, itaas natin siya, i-cultivate nyo po, gumawa kayo ng plot or gumawa kayo ng mga raised bed para mas mataas siya at hindi naabutin ng baha. Or pwede rin kayo magtanim sa mga container, ilagay natin siya sa mga patungan para hindi siya abutin ng tubig baha. Tapos pwede tayong gumawa ng drainage system para kung sakaling umulan ng malakas, may pagdadaanan po yung tubig. Hindi siya papasok doon sa ating area. Tip number 2, yung paghahandaan ng lupa o yung tinatawag nating land preparation. Dito po, kailangan lang natin magdagdag ng mga organic matter doon sa lupa para ma-improve natin yung ating soil quality. So, pwede natin ilagay dyan yung compost, dumi ng hayop, lahat po ng klase ng dumi ng hayop pwede natin gamitin. Basta tuyo na siya, wag lang po yung galing sa aso tsaka sa pusa. Kasi meron po yung parasite na very harmful sa environment tsaka sa ating mga halaman. So para po maging buhaghag din yung ating lupa, pwede tayong magsama ng mga ipa ng palay, sinunog na ipa o yung carbonized rice hull, yung coco peat, yung pulbos na bunot ng nyog, pwede natin ihalo. Yung uling o yung biochar, pwede rin natin siya idagdag dyan sa lupa para gumanda yung ating soil quality. Kailangan lang natin mag-add ng mga soil amendments kasi ang goal natin dito sa land preparation, una, magkaroon ng source ng nutrients yung ating mga halaman doon sa kanilang pinagtaniman. Pangalawa, maging buhaghag yung lupa para makapag-expand yung ugat ng ating mga halaman at mabilis silang lumaki. Pangatlo, kaya niya pong mag-hold ng moisture para meron silang nasisipsip na tubig buong maghapon. Kasama po sa land preparation yung pagdi-disinfect natin ng lupa. Yung ibang farmer, ang pinapractice po nila para ma-disinfect yung kanilang lupa, kinukultivate po nila tapos binibilad nila sa araw ng 2 weeks bago nila tinataniman. Okay din po yun. Ang isang disadvantage lang nun, kasama po doon yung mga beneficial bacteria, beneficial microorganisms na namamatay dahil po sa sikat ng araw. Kasi naka-open yung lupa. Ang ginagawa po namin, after natin makultivate yung lupa, as much as possible, tabunan nyo siya ng mga mulch para hindi po ma-expose yung mga microorganisms sa sunlight. Ang gagawin lang natin dito, pararamihin natin yung mga beneficial bacteria, microorganisms, sa pamamagitan po ng pag-a-apply ng effective microorganisms, indigenous microorganisms, ng IMAS. Yan po yung pang-control natin sa mga bacterial diseases. Para naman po sa fungus, ang pwede natin gawin, pataasin lang natin yung pH level. Kasi kung acidic yung inyong lupa, yan po ay pinamamahayan ng mga fungus. Para tumaas yung pH level, pwede kayong mag-apply ng mga apog, ng lime, ng calcium carbonate. So, apply nyo lang siya sa lupa para ma-increase yung pH level. Tip number 3, tamang patubig. Yung tubig po ay isang pangunahing pangailangan ng ating halaman para makapagluto siya ng sarili niyang pagkain. Yung tinatawag nating photosynthesis. So yung tubig, sunlight, tsaka carbon dioxide. So napakalaking role po nitong tubig para sa ikagaganda ng ating mga tanim. Tandaan po natin, may mga crops na medyo sensitive sa tubig. Ayaw nila ng sobrang matubig, madali silang mamatay, magkasakit. So, ang gagawin lang natin, ipagsama-sama natin yung mga crops na medyo sensitive sa tubig at yung mga crops na matatakaw sa tubig para pag nagdidilig tayo, maiwasan natin yung overwatering. Tip number 4, yung pag-aalaga natin ng ating mga halaman.
Dito po kailangan regular yung ating pagbisita sa ating garden para ma-check natin at ma-inspection yung bawat parte ng ating mga halaman kung may peste o sakit na sumisira para maiwasan natin yung pagkalat ng mga iba't ibang klase ng sakit. At kung meron man, maaagapan natin at madaling makarecover yung inyong mga tanim. Tandaan po natin, itong mga halaman, meron po silang panglaban sa peste at sa mga sakit. Kailangan lang natin pataasin yung kanilang mga resistensya. So parang sa tao din. Para mas makontrol pa natin yung mga peste, magawa tayo ng flower garden na mag-a-attract ng mga beneficial insects na predator ng mga peste. Tip number 5, gamitin ang tamang space. May mga halaman po na nagre-require ng tamang espasyo, ng mga distance ng pagtatanim para kumapal at yumabong yung ating mga halaman. Para hindi po sayang yung mga spaces sa pagitan ng mga crops, pwede pa tayong magtanim ng mga ibang crops na hindi makakaapekto dun sa mga nakatanim. Kailangan pag-aralan lang natin yung mga companion planting. Ano ba yung mga crops na pwede natin itanim sa baba, sa taas at sa ibabaw. Ang magandang example po nito yung Three Sisters, yung mais, kalabasa at sitaw. Yung mais, kailangan po naka-distance yan para lumaki siya ng maganda. So, sayang yung space in between. Diyan natin pwedeng itanim yung mga sitaw. Itong sitaw, kailangan niya ng balag. Ang magiging balag niya ay yung mais na mismo. So, hindi na tayo mag-install ng trellis. Tapos, yung kalabasa naman, siya naman yung magka-cover dun sa ground para hindi tubuan ng damo. Kasi kalaban naman ng mais yung mga damo. So, habang kumakapal at lumalago yung kalabasa, nasusuppress niya yung weeds na isang problema ng mga mais. Tapos, meron silang mga symbiotic relationship tulad ng mais. Itong mais ay napakatakaw nito pagdating sa nutrients. Madali niya pong maubos yung nutrients dun sa lupa. Yung sitaw naman ay nitrogen fixing plant. Nagpapataba naman ng lupa. So, itong tatlong crops na to nagtutulungan para mag-thrive yung bawat isa. Tip number 6, pag-aani sa tamang panahon. May kinalaman po kasi yung pag-harvest natin sa pag-produce niya ng mga susunod na bulaklak at susunod na bunga. Kung hahayaan kasi natin na mahinog yung mga bunga na yan, ang tendency po niyan, hihina na yung production ng ating tanim kasi nagpo-produce na po siya ng mga matured seeds na magpapatuloy ng kanyang susunod na generation. Kaya, huwag na huwag po natin hahayaan na mahinog yung mga bunga sa puno ng ating mga tanim. Pag harvestable na yung mga bunga, pitasin nyo na po. Malaking tulong din yan para mag-produce ng panibagong bulaklak at bunga yung ating mga tanim. Kasi wala na siyang pinapalaki pang mga bunga. Then, kailangan natin mag-apply ng fertilizer para masuportahan niya ulit yung mga bagong bunga na palalakihin niya. Sana po nakatulong information na to. Sana tulungan niyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!